Nag-aalala ako kay Bolbol. Anyway, what's up mga kapaukas? Ako po si Pao Saludan. Welcome po sa ating pong go-to podcast for real talk, smart takes. Medyo may konting kulitan syempre, lalo na sa basketball. Kung ikaw po ay PBA fan or Gila supporter o basta mahilig kayo sa balita na legit, sakto. Sakto ka, nandito ka, okay? Today, siksik, liglig at umaapaw po ang ating basketball news update, lalo na po sa local basketball. Pag-usapan natin PBA All-Star Weekend, lineup activities at bakit exciting pa rin. Ball to TNT, parang medyo kinakabahan ako dito na parang na-foresee ko na kung ano mayayari. EASL, Meralco versus Ryu o Ryukyu. Asian level na labanan. Gilas Pilipinas update. Si Kai Soto maglalaro pa at syempre, ano ba chance natin sa New Zealand at saka sa Australia kung wala po si Kai Soto. Okay, so mga kapaukas, strap in kasi medyo mahaba to pero worth it. Intro lang ako, pag-usapan na natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Dahil nandito ka na, tapusin mo na hanggang sa dulo. Usapan lang to, huwag kang mag-expect ng mga highlights, video, nakaka-copyright kasi si Pau Salud. Okay, so natin sa PBA All-Star Weekend. Actually, mauna pa yung NBA All-Star Weekend which is gonna happen this week, the week of the Valentine's, panahon ng pagmamahal. Pero PBA, bigyan din natin ng pagmamahal, ano? Official na to March 6 hanggang March 8 gaganapin po sa Candon City, Ilocos Sur. Nung nanonood ka ng PBA, kung may edad ka na, alam mo, naalala mo yung PBA All-Star, isang malaking deal po ito. I think it's a good move na dali nila sa probinsya kasi pag dito sa Maynila, parang konting nanonood ng All-Star, no? So, anyway, mga PBA fan, alam mo na All-Star Weekend, hindi lang ito tungkol sa laro. Syempre, parang basketball fiesta ito. May All-Star Game, may 3-point shootout, may skills challenge, at saka syempre mga activity para po sa fan interaction. Naisip ko kung pupunta nga ako dyan sa kanton PBA, baka naman pwede akong mabigyan ng accreditation, no? Ngayon, ang mga headliners natin, Junmar Fajardo, Japet Aguilar. Alam mo, pag sinabi mong all-star kasi, automatic yan parang Junmar Fajardo parang lahat ng MVP, parang, ewan ko lang, no? Parang pag habang naglalaro si Junmar Fajardo, hindi na mawawala yan sa PBA All-Star. Speaking of hindi mawawala sa PBA All-Star, no? Japet Aguilar, sa tingin ko, kahit na may edad na, athletic pa rin at saka crowd favorite pa rin, especially sa PBA All-Star. NBA ba yung sinasabi ko? Or PBA? PBA All-Star, no? I was looking at the North versus South lineup na pinost dito. Parang mas trip ko yung yung North, no? Parang mas malalakas yung North. Calvin Oftana, Japet Aguilar, Stephen Holt. Hindi, Calvin Oftana sa South pala yan, no? Ewan ko lang. Pero mukhang maganda yung PBA All-Star ngayon, ano? Maraming shooters sa South, parang maliliit nga lang sila, parang ang lalaki nung ano. Pero sana panoodin natin yung PBA All-Star at kung gusto mo ng syempre masaya, wala masyadong criticism, sana PBA All-Star muna. Wag muna tayong mag-focus sa start of the season kasi marami pong mangyayari sa local basketball scene bago po yung start of the Commissioner's Cup, may gilas pa. Segment na natin kay Soto tuloy. Bol kasi malalaki, no? Iniisip ko tuloy kay versus Bol, no? So after ng All-Star break, diretso sa PBA Commissioner's Cup, magsisimula yan sa March 11. Itong conference na to, walang height limit. Thank you, Dwight Howard. Dito maglalabasan yung big import. Except sa Hinebra. Sa Hinebra, alam mo na kung sino. Justin Brownlee lang malakas. Kahit gano'n kayo katangkad, pwede kayong matalo ng Barangay Hinebra. Halatang bias sa Barangay Hinebra. Anyway, ang pag-uusapan natin dito, ito pong si Bolbol. And speaking of import, no, si Bolbol. Bolbol, ay, mali yata yung pagka-pronounce ko. Bol. Kasi po yung Bol, yung first name niya. Yung last name niya, Bol. Okay? So, ang pangalan lang talaga niya, Bol. Naalala niyo si Manut Bol? Si Manut Bol yung tatay niya. Si Bol yung anak niya. Hindi man lang nag-research yung kanyang tatay, no? 7'3". Matangkad kasi mahaba, kaya kala mo mas matangkad pa Kala ko 7'6". Ito yung kinukuha umano na import ng token text. Pero ang token text,
Hindi pa talaga nagsasabi na official na itong laro na ito, pero nakikita ko na kaagad ano, medyo kinakabahan ako kay Bolbol. Kinakabahan din ako sa mga kalaban ni Bolbol dahil siguradong maguguluhan kayo. Ang, sabi kasi ng TNT management, eh, hangga't wala pa silang, pirma at wala pa silang official na announcement, hindi pa totoo 'yan. Pero sa tingin ko 'pag may usok, may apoy at sa tingin ko kung mangyayari ito, TNT will have the tallest import in PBA history if I am not mistaken. Tama ba ako diyan? And matchup problem talaga 'yan. Alam mo si Bolbol, para yang ano, para yang Wembanyama rin ang laruan niyan ano. Medyo na-hype lang si Wembanyama pero I think Bolbol has the skills as well. Sa tingin ko magdo-dominate ito sa ano, sa PBA 'pag na parang sobrang unfair. Parang ibigay na natin sa Token Texan Championship 'no, kay Bolbol. Parang ang hirap nito. Shot blocking, rebounding, spacing, lahat nandoon kasi he has the skills as well. So ang tanong na lang, fit ba siya sa PBA style, yung condition niya, yung motivation niya? Kasi aminin natin 'to maraming sport na malalaki sa papel pero nahihirapan sa physical, mabilis na laro ng PBA. At saka baka mabugbog yung Bolbol dito, si Bolbol dito. Alam mo, ito yung sinasabi ko kung bakit nag-aalala ako. And kung nandito ka pa, let me know what you think. Kasi ang mga Pilipino, aminin na natin, medyo may kabastusan talaga yung iba. I mean, miski ako, hindi matanggal sa isipan ko Bolbo. Although it's not a bad word, but it means pubic hair in Tagalog. So siguradong may mga asar sa kanya. Not the TNT fans, yung mga kalaban siguradong maraming mga asar and hindi na mawawala yan. So sa tingin ko, kung kukuha nila si Bolbol, they need to kumbaga bigyan ng heads up si Bolbol na nako baka may mga asar sa'yo na ganito. You need to know that your name means pubic hair in Tagalog. And baka maging dahilan pa yan pala para hindi siya mag-sign. But nonetheless, I think makakahatak si Bolbol. No? Makakahatak talaga yan ng viewers, ng fans. And I'm not even joking. PBA should just put a safeguard on this one. But sa social media, sino ba naman pipigilin mo? Speaking of pipigilin, yung isang import na sa Barangay Ginebra maglalaro sa kalaban na team, Meralco Bolts, pero hindi sa PBA. So I just wanted to say, merong EASL game, Meralco versus Ryukyu Golden Kings ng Japan at sila sa Araneta Coliseum, Feb 11, bukas na yata yun. So, yun. So, maganda rin yun. At di ko alam kung makakuha pa tayo ng accreditation. Parang plano kong manood ng laro. I just do not know the exact limitation of what I can do. But hey, I'm thinking about it. I'll decide. And let me decide. Should I cover EASL? Should I apply for accreditation and go there? Let me know sa comment section guys At kung meron bang mga fan ng Pauka Sports na manonood din doon. And the last thing that I wanna talk about, maybe not the last thing. But I will tell you, Gilas Pilipinas, ito yung pinaka-inaabangan ng whole basketball fans. Dito po lahat na magkakaaway, mapa PBA, NBA, Ginebra, Tokentex ay San Miguel, nagsasama-sama. Yan po pag naglalaro po ang Gilas Pilipinas. So may schedule tayo for the qualifiers February window. That's the ending of February and then March, Ano ba yung exactong date natin, Against New Zealand and Australia. Ba't di ko nailagay dito sa notes ko? Lagay ko lang sandali, Gilas Pilipinas. Search ko lang para sa inyo, Gilas Pilipinas. Yeah, Feb 26 at saka March 1 sa Pilipinas po ito magaganap. So, abangan nyo na. Okay, so excited na tayo dyan. Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Japet Aguilar, at CJ Perez, kay Soto, yan ang problemang malaki. Kay Soto, nagsulat si Sir Homer Sison na mukhang malabo daw si Kay Soto. Alam mo, napaka-importante ni Kay Soto sa Gilas Pilipinas. At I think kailangan siya ng Gilas Pilipinas. Solid defense, rebounding, rim protection. At syempre yung kanyang vital role sa triangle ni Coach Tim Gon.
although medyo tumangkad na naman ang Gilas because I think we have additional big men, no, na paparating o maglalaro, iba pa rin pag meron kang Kai Sotto. And honestly speaking, the chance of Gilas against New Zealand and Australia without Kai Sotto, this is going to be a problem without Kai Sotto. I'm not saying that we're not gonna win, but I'm saying napakadihado natin. I mean, if nandiyan dyan si Kai Sotto, dihado na tayo. Eh lalo na po pag nandiyan dyan po, ay pag wala po si Kai Sotto, siguradong, naku, malilintikan talaga tayo. Mahihirapan tayong manalo pag ganun po ang sitwasyon. Kaya naman, sana makalaro si Kai Sotto. Ang sabi ni Homer, baka daw hindi makarating ng mga practices, which is going to be a problem. Remember the problem of Gilas Pilipinas before? Kulang tayo sa preparations. And this is why this was the strategy that was made by Coach Timco na wala nang palit-palit para hindi na kailangan ng masyadong chemistry. Kasi same team. I still believe in that idea. So, I don't think it will be a problem at all because Kai Sotto um, just need a few time to actually acclimate himself with the team because kilala na naman yung mga ano niya, mga ka-teammate niya. So, yun po yung ating pag-uusapan. So, huwag nyo kalimutan, PBA All-Star Weekend, March 6 to 8. Commissioner's Cup, March 11 na. And si Bolbol, hindi pa official, pero sana maging official na. Wag naman tayong masyado bastos. So, okay lang may pag-aasaran, pero wag lang below, parang hirap mo sabihin wag below the belt. Kay Soto, tingnan natin kung maglalaro. At syempre, New Zealand versus Australia. May matalo kaya tayo dito? Ano sa tingin nyo, guys? And please come back every day. I'm gonna try to do one local basketball update every day para po sa inyo. And please send me a message on my email or my Facebook account if you want to suggest any type of topic that you'd like me to discuss or give my opinion on. Salamat po. Ako po si Pau Salud and see you sa next vlog ko or podcast.